Good morning po mga kasimpleng buhay at kamusta po kayong lahat? At sa video po na ito ay bumili nga pala kami ng sprayer, kasama ko po si tatay. At ngayon po ay ina-assemble niya na at para po matesting kung gumagana. At meron na po itong charge at para magamit na rin po mamaya sa pagdidilig. At ayun po mga kasimpleng buhay, 16 liters po yung binili namin para hindi na po mahirapan na pagpasan. At ito naman po yung kanyang nozzle. Ayan po yung ginagamit dun sa pag-i-spray kung sakali mag-spray ng insecticide. At ito naman po mga kasimpleng buhay yung kanyang charger. Ayan, at maliit lang po yung kanyang charger. Bali, ayan na po, at ina-assemble po ni tata yung kanyang hose para may ilagay doon sa pinaka galon ng sprayer. At ayan po mga kasimpleng buhat, di na po namin kinabit yung manual na pambomba. At ayan na nga mga kasimpleng buhat, naikabit na nga ni tatay at nailagay na rin yung kanyang hawakan at ang kanyang switch, at ikinakabit na rin po yung hose. Si tatay na po yung pinakabit ko dahil alam niya po at meron na po siyang experience dito dahil siya po ay sanay sa bukid. Ayan, tinanggal na rin po namin yung pinaka manual. Ayan po, at titesting na po namin at sasalina na po ito ng tubig para magamit na po. Ang battery. Nakakusang kabit na yun. Sasaksak na kakabit yung battery. Pamilit lang rin. Yan ang ito, wala lupa. A few moments later. Ito na po mga kasimpleng buhat, ginagamit na po ni tatay. Ayan po yung gagamitin namin sa pagdidilig hanggat hindi pa namin pwedeng lagyan ng gamot dahil titesting pa po namin kung talagang hindi siya papalya o sakaling mayroong sira, pwede pa namin siyang ibalik. Ayan po, at kagandahan nito ay hindi na mahirapan sa pagdilig dahil malakas din po yung labas ng tubig at saktong-sakto na mabigyan ng supply ng tubig yung ating mga tanim na talbusan. At yan po, at least nabawasan po yung hirap sa pagbubuhat ng timba. Yan, ang sabi nga ni tatay ay hahaba yung kanyang kamay at hinihingal siya. At ganoon din naman po ako sa pagdidilig dahil malayo nga po. Dalawang timba yung bubuhatin mo. Ayan, dalawang 16 liters. Ayan po, at kahit ganito lang po yung sprayer ay mainam din naman dahil nakakabawas ng pagod. Bali, nakatayo ka lang at i-spray mo lang siya, okay na. Ito na po mga kasimpleng buhay, at bumili na po ako ng portable sprayer. At para po hindi na po ako pahiram-hiram pa ng gamit, may lang po ito yung meron akong sarili para sakaling kailangan ng halaman ng isprehan ay meron agad magamit. Ito po mga kasimpleng buhay, naka-charge po at ginamit na po kanina ni tatay. Hindi muna po siya lalagyan ng gamot, bali tubig muna po yung gagamitin. Pinandidilig po dun sa talbusan na kamuti. Yan, at maganda rin po, at malalaman natin to kung matibay. Malalaman kung mga ilang gamitan pa. Pero habang hindi pa nalalaman kung matibay siya, kung bibigay ba o hindi, kailangan puro tubig mo na yung gagamitin. Huwag mo nang haluan ng gamot. Kasi pag hinaluan ng gamot, hindi na raw pwedeng ibalik kasi mayroon ng gamot. Kasi mabaho naman yung gamot eh. Ito siguro mga 2 linggo pang gagamitin to. Malaman natin kung matibay talaga siya o hindi. Ayan. Ayan po mga kasimpleng buhay, naka-charge. Kulay pula. Kapag yan po ay full charge na,
ay kulay green po yan. Bali inurasan ko po. 9:35 po yung nagsimula kung naisaksak yung charger. Ayan, at orasan ko kung ilang oras siyang ma-pull. Meron din ditong voltahe. Meron siyang low. Ayan, neutral, naka-neutral siya. Ito yung high, yung kulay pula. Ayan, kanina na meron na siyang meron na siyang dating karga. Nasa neutral siya. Kulay green. Nasa gitna lang po. Ito yung dito po yung pihitan niya sa gilid. Ayan, pwede mo siyang in-neutral. Pwede rin siyang high. Pwede rin low. Ayan, hindi rin po pala nakikita dito yung kung may charge. Kung naka-charge siya o hindi. Voltahe lang pala to. At ito naman po yung switch on saka off. Ayan po mga kasimpleng buhat, ito po yung napundar sa sa naipon na sa gulay, binta sa gulay. Ayan po mga kasimpleng buhat, sa sunod po na siguro na pag-iipunan ulit ay yung Jetmatic, yung pagkatapos yung bahay kompleto, para hindi na po mahirapan na magdidilig. Dahil ito kapag nalagyan na ng gamot ayan, permanente na siyang gagamitin pang spray. Ayan. At meron naman pong nagagamit doon na pang spray sa damo, talagang yung pandamo lang talaga na sprayer. Ayan. At yan po mga simpleng buhay, at update ko po kayo doon sa mga tanim ko. Papakita ko po sa inyo kung ano na po yung status nila. Habang nag-charge, bali matutulog na rin ako. Ayan na po mga kasimpleng buhat, bali kahapon nag-update nga pala ako. Kung napanood nyo yung update ko kahapon, at nagtanim ako ng siling talbusan doon, at ayun ay diniligan na rin po kanina, at awan ng Diyos ay buhay na. At yan po mga kasimpleng buhat, nadilig ni tatay kanina. Ayan. Pagkabili po namin ay tinesting na po namin. Ayun, meron siyang karga. At ito na po mga kasimpleng buhay, kagandahan sa magandang lupa at sa magandang pagtanim. Kagandahan nito, yung lupa ay buwaghag, kaya mabilis na nakabilo yung mga ugat ng talbos kamuti. Ayan, kung napapansin nyo po ay ilang araw pa lang po ito. Buhay na siya. Pangatlong araw po ito. Ayan. Ito ang kagandahan mga kasimpleng buhay. Sa isang harvest lang nito, bawi na yung pinuhunan dito sa biniling pantanim, 3 bundle. Ayan, nabanggit ko naman po doon sa video ko. Ayan. At ito nga mga kasimpleng buhay, tuloy-tuloy na nga ito yung kanyang pag-uusbong, pagtatalbos. At hindi na ito mamamatay, maliban na lang kung ma-sprayhan ito ng pamatay damo. Ayan, yun na lang yung problema niya. Pero malabo kasi wala naman nag-i-spray ng pamatay damo dito. Tapos na rin yung bumbahan ng mangga. Ayan, marami po siyang bunga. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan, sa kabila, sa tabi ng bahay. Ayan, napakaraming bunga. At yung mga kasimpleng buhat, ito na po yung update. At sa sunod po na video ko ay update ko po kayo doon sa mga tanim kong okra, sitaw, patula. Ayan. Dahil hindi pa ako nakapag-upload doon. Patapos na po yung yung bunga ng okra. Ayan. Next video po, ayan, papakita ko po sa inyo. At yan po mga kasimpleng buhat, hanggang dito lang po muna yung aking video, at maraming salamat po sa inyo lahat. At sa mga subscribers, shout out nga pala sa inyo, at mag-iingat po kayo palagi. And God bless po sa inyo lahat. At sa inyong mga pamilya. Yan, palagi po tayo mag-iingat.
Ayun po mga kasimpleng buhay, singit ko lang po yung video nito. Papakita ko po sa inyo yung inahin ko na manok, yung native na manok. Sisilipin natin yung kanyang paglilimlim. Ayan, bali yung tandang nga pala ay nilipat ko muna. Ayan. Ito po mga kasimpleng buhay, papakita ko po sa inyo. Ayan po. Ayan. Yan siya at naglilimlim na po mga kasimpleng buhay. Bali ang itlog po niyan ay 16. Yan, napakabait po ng manok na yan at napakasipag po mga itlog. Yan. Bali sa sunod po na video ko, kapag napisa na sila ay update ko po kayo mga kasimpleng buhay. Papakita ko po sa inyo at ibabahagi ko po sa inyo yung aking munting kulungan ng manok, mga native, at ang kanyang mga sisiw. Yan, sana ay magustuhan nyo mga kasimpleng buhay at magpaparami po ako ng inahin na mga manok dito. Gagawa po ako ng malaking range. Yan, para sa mga native na manok. Kulang lang nito ay bibili pa ako ng inahin. Ito naman po yung isang sisiw ko na yan. Ayan po, malaki na oh. Yan. Kung napanood nyo po yung video ko dati, masisiw pa lang siya, yung nag-iisa. Ayan ngayon, awa ng Diyos ay malaki na siya. Yan. Ano din po yan, babae din po yung manok na yan. Siyempre mana-mana lang. Masipag din mga itlog yan kapag magpapabulog na yan. At yan po mga simpleng buhat, hanggang dito lang po at palagi po kayong mag-iingat.